Okay, magandang hapon po, magandang gabi, tanghali at umaga. Ako ho si Roy Cabonegro. At ako naman po si Ricky Rivera. Welcome po sa ating People's Agenda. Ano po? At ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Nasaan na Apollo. kaya si Pastor Apollo Kibuloy at ang kailangan niyang harapin sa hustisya? Correct, oo. Matagal na akong pinaghahanap dahil na unang-una naghanap diyan Senado. Tama. Dahil ayaw niyang, yung hearing. Ayaw niyang puntahan May at mga magbigay siya ng testamento. Oo, may mga nagrereklamo laban sa kanya na ganito-ganito daw ginawa niya. So, syempre, yung ating Senadora Risa Hontiveros, gusto niya mapaliwanagan siya. Kung totoo, hindi itong mga... In short, binibigyan siya Aligasyon ng pagkakataon Oo. na ipaliwanag ang kanyang side. Oo. Hindi pa nga ito para hulihin siya dahil may Hindi kaso. pa, Hindi hindi. pa. Ngayon, Senate ang sabi hearing pa niya, lang ito. nagpaliwanag ho siya, hindi ho sa Senado, kundi sa media. Ang sabi niya, hindi, yung mga nagre-reklamo ng mga bababae sa akin, yung ganyan type ako ng mga yan, hindi ko lang pinatulan. Di ba? Ayun ang sabi niya. Di ba? Hindi lang niya, type daw sila, dahil mayaman daw siya, kaya ngayon, parang spurn lovers ba? Makamundo pala ang, ang Diyos. Ewan ko. Diba- Son of God yan. Di ba yun ang kanyang deklarasyon? Son of God. San naman pala. Oo, Pwedeng maging makamundo. Ikaw naman, kung ikaw ay babae, tapos, Sa bagay. di ba? Son of God. Pero- nangyayari sa pero anak Ricky, mo? seryo- Anong nangyayari sa anak mo kung son of God ang ano mo? O the granddaughter of God. Hindi. Ano? Diyos din. Yung Oh, nangyayari. demigod. Demigod, di ba? demigod. Mo, karoon ka ba naman ng Hindi, anak pero na- seriously, Ricky, demigod. yung mga paratang sa kanya, yung mga seryosong charges, ano? Oo, hindi. Seryoso ito. Seryosong charges na Ngayon- kailangan niya ho niyang harapin. Oo, kung ako sa kanya, kung ako lang din, sagutin mo na, di ba? Total, sasagutin mo naman, no lang na yan Mhm. Di ba? Bakit nahihiya siya? Malamang sa hindi yan, kasi syempre, reputation Okay. Di ba? Ang tingin niya kasi, pag sumalang siya doon sa Senate hearing, matutulad siya kay Vice President Jejomar Binay Okay. na ilang buwan na sinira up to the time na nawala. At maraming ganon. So, syempre ikaw, ang kapital naman niya bilang religious preacher ay ang kanyang Kanyang pangalan, reputasyon. reputasyon niya. So, bilang doon siya, leader. problema ngayon, dahil hindi siya umaatin, ano nasisira ngayon sa kanya? Ay di yung pangalan niya. Yung pang... Yung reputasyon niya, yung credibility ng kanyang simbahan Correct. at siya mismo. Correct. At habang tumatagal yan, ay lalong magkakaroon ng doubt. Correct. Kaya kung ako pa sa inyo, even yung kanyang mga follower, ay hikayatin po ninyo na lumabas na po si Pastor Kibuloy Opo. at harapin na po niya ang mga tanong sa kanya sa Senado. Bakit? Kasi alam niyo po, mga kababayan, o yung ating mga kababayan na nandun sa kingdom, isipin niyo yung spectacle niyan pag nahuli. Bibit-bitin. Di ba? Tapos, pagka hinuli ba, ano bang nangyayari? Siyempre, gagapusan siguro. Ginagapusan, Oo, yung depende. lalagyan ng posas. Posas. O ano pa? Malamang sa India, nakatakip ng, Oo. ng face mask. Oo. Di ba? At binibit-bit. Literal. Isipin niyo kung ano yung ano niyan, imahe niyan sa atin, no? Pag binitbit na yung inyong Mas makakabuti po para kay medyo Pastor. masama yan. Oo. Kung kung talagang naniniwala kayo sa kanya at sa kanilang pinaninindigan, na hikayatin po siya na habang hindi pa masyadong malala ang kalagayan, ay magsalita na po siya sa Senado. Pati gayahin niya yung isang anak ng Diyos din. Sino? Yung ating Panginoong Hesukristo. Okay? Nung siya ay nililibak at inakusahan ng kung ano-ano, anong ginawa niya? Hinarap niya. Hinarap niya, di ba? Sinagot niya. Doon sa garden ng Gethsemane, nagpahuli siya. Alam niyang sa kabila nung That's right. parang meron siya nauligan. Hindi niya na pinigilan ang uhulihin kanyang siya. mga kasama. Hindi na, niya pinigilan. dumanak ang Pumunta dugo. siya sa harap ni Poncio Pilato at sinabi niya, di ba? At di nga siya nagsalita despite all the accusations against him. At false accusations even led to his death. Yes. So, yun po yung anak ng Diyos, sabi niya. Ito anak din ng Diyos, appointed, anointed. Oh. So, dapat ganun din sana. Di ba? So, hindi man ako mananampalataya sa kanila at wala naman sa totoo lang pakialam ang relihiyon dyan. Dahil ang pinag-uusapan dyan, hindi man lang relihiyon. Yung Paglabag yung po act niya bilang tao, bilang Oo, mamamayan. paglabag allegedly sa batas ng tao. So answerable ho siya doon sa mga tao. At sa Diyos na rin.
Dahil, bakit? Dahil yung kanyang paglabag sa batas ng tao ay actually paglabag din yan dun sa mga batayang batas na ibinigay sa atin ng Diyos. At ano yun? Di ba? Ay, kunwari, human trafficking. Eh, di ba may batas dyan laban sa, tungkol sa paggawa ng mga ganon? Ang Diyos mismo. So, yan po, in-encourage po namin siya na magpahuli na. Hindi. Humarap na po. Humarap na. At magpaliwanag para sa maiwasan Senado. maiwasan yung spectacle na ikaw ay binibitbit, inilalagay ka sa kotse, di ba? Na para kang isang kriminal. Para maiwasan mo yon, punta ka ng Senado, harap ka doon. In fact, dapat harap pa nga siya, hanapin niya nasa ba si Senator Siya Rizal mismo. Tiveros dito? Siya mismo. Sasagutin ko na. Pupunta siya mismo doon sa Senado. Huwag na Correct, siyang magpahuli. Oo. Yun ang tama pong dapat gawin ng isang leader na ganito sa At kanyang wag mo nang kalagayan. wag ka na mag-paranoid kasi alam mo kung ba't paranoid yan? Magpakita publicly. Kasi baka bitbitin siya ng FBI naman. Okay. Kasi di ba, Yung wanted yan sa extradition States, natin. So pag nakita yan dun sa Oo. hindi na makakalabas ng Senate building yan. Yeah. Nang hindi nahuhuli at malamang sa hindi yan, pagkabitbit, sakay sa eroplano, Diretso. dire-diretso. Yun yung fear niya. Pero kung ako ang Senado, hindi ko papayagan yun. Kasi Ay, pag hindi, yurak, walang- pag yurak naman yun sa jurisdiction ng ating Senado. Hindi naman siya member ng Senado. So walang jurisdiction sa kanya Senado. Tama. So kahit na anong sabihin pa ni Senador Robin Hood Padilla o ni Bato o ni Senador Bongo, wala ko silang magagawa diyan. Dahil ang may kaso ay yung si Ibuloy. Buloy. At dahil sinagot niya yan sa US Court, siya po ay nasa jurisdiction na, legal terms, ng Estados Unidos. So, pag binitbit yan, yun yung actually fear. Hindi si Risa Ontiveros ang fear nila. Ang fear nila ay baka bitbitin siya ng FBI. Eh kung ako lang din lang, o di okay lang din. Well, let justice prevail. Oo, isipin mo naman sa yung mga prison naman ng Amerika, hindi katulad sa Bilibid. Oh, mas maganda naman ata doon. Mas maganda yung treatment, di ba, etc. Di ka nga lang makakita ng mga babae doon. Dahil wala yung facility ng babae. Iba makikita nyo po doon. O yan. So, sana sa State of the Nation, address ni Pangulo, hindi ko alam kung magiging topic niya yan. Pero ang moral lesson po dyan ay no one is above the law. No one. So, gaano kakalaki o kaliit kapag ka ikaw ay gumawa ng katarantaduhan, dapat sumailalim ka sa batas.